Welcome sa Phobia City. Ang video na ito ay may sumpa. Ang sino mang hindi mag-subscribe at mag-like ay mumultuhin. Maingay ang paligid, dulot ng mga grade 9 at grade 10 students sa hallway ng school dahil nag-uusap sila tungkol sa gaganaping JS Prom sa Sabado. Palibhasa ay Miyerkules na ngayon, kaya 3 araw na lang ay mangyayari na ang pinakahihintay ng lahat. Lahat ay masaya at excited, maliban sa loner at commoner na si Sarah. Kulit cliche, pero isa siyang nerd na palaging mag-isa dahil walang pumapansin sa kanya at wala ding gustong sumama sa kanya. Sino ba naman ang magbabalak? Iisa lang siyang hamak na anak ng servidora sa kanilang kantin na si Aling Osang. Kung sakali mang mapansin siya, ayan ay walang iba kundi ang mga bullies o di kaya ang kanyang mga kaklase na mangongopya o magpapatulong sa kanilang assignment. Sobrang boring at depressing ng high school life ni Sarah. Para ba siyang nasa kulungan tuwing papasok siya sa school at lalaya lang kapag uwian. Mabuti na lang ay may bukod tangi at kaisa-isang nagpapasabik sa kanya sa school. Ito ay walang iba kundi ang kanyang crush na si Edward, ang pantasya ng mga kababaihan at kalalakihan ng buong campus. Napatingin siya sa binata na makita itong makakasalubong niya sa hallway. Nakasuot ito ng malinis na puting polo at navy na slacks. Maputi ito, makinis, bagsak ang buhok at mapupungay ang kayumangging mga mata sa ilalim ng makakapal at pantay na kilay at mahabang pilik mata. Ang labi nito ay mas mapula pa kumpara sa labi ni Sarah na dry na kahit kalalagay niya lang ng lip balm 30 minutes ago. Pero wala pa ding tatalo sa pula ng mga labi ni Cindy, ang magandang girlfriend ni Edward. Nakasabay niya ngayon sa paglalakad. Mas mataas ito kay Sarah, maputi din at balingkinita ng pangangatawan. Sobrang liit ng bewang at mayumi kung kumilos. Ang kanina lang na kinikilig na si Sarah ay nakaramdam na ngayon ng irita matapos makita ang kanyang karibal na siya lang din ang nakakaalam na karibal niya. Walang nakakaalam na crush niya ang boyfriend nito. Walang dapat makaalam. At kung may makaalam man, sino bang may pakialam? Walang interesado sa kanyang kwento. Dahil nga, isa siyang loner na loser. Saka sa dami na nagkakrush kay Edward, hindi na nakakapagtaka na kahit siyang ordinaryong estudyante lang, ay nabighani sa binata. Why are you looking at us? Nagulat siya nang tanungin siya ni Cindy. Hindi niya inakalang mapapansin siya nitong nakatingin sa kanilang magjowa. Hindi kaagad nakasagot ang babae dahil sa gulat at pagkabigla. Pwede ba? Huwag kang paharang-harang sa daanan. How dare you? Mataray na dagdag ni Cindy, sabay irap sa kanya, kaya tumabi siya, dulot ng kahihiyan. Napansin niyang nagtinginan sa kanyang iba pang mga estudyante. May mga narinig din siyang mga tumatawa. Ang weird ha? Muling sabi ni Cindy at lumakad na paalis at iniwan ang pobreng babae na nangingilid na ang mga luha. Napayoko ito at tutungo sana sa CR para doon ilabas ang kanyang pagdadalamhati dahil sa panghihiya at pagtataray sa kanya ng kanyang bruhildang karibal. Pero napahinto siya nang may tumawag sa kanya. Best friend, teka lang. Sabi ni Sanji, kaklase niya at best friend niya. Sige, meron nga siyang best friend kahit loner siya. Kaso, hindi niya ito lagi nakakasama dahil langit at lupa din ang pagitan nila, gaya ng crush niya sa Edward. Pinsan kasi ni Edward si Sanji at parehas silang varsity/heartthrob ng kanilang campus. Parehas naman silang pogi. Kaso, hindi siya sigurado kung bakit ba mas naging crush niya sa Edward kaysa kay Sanji. Siguro, dahil relatable siya kay Edward. Seryoso kasi ito at madalas niya makitang tahimik. Mysterious for short. Unlike kay Sanji na madaldal at kalog. Bagay na minsan ay kinaiinisan niya. Pero mabait si Sanji at hindi ito matapobre kahit famous ito sa school. Naging close niya ito matapos niya itong tulungan sa assignment. Hanggang sa lagi niya na itong tinutulungan at madalas nagiging libreng tutor na siya nito. Hindi naman masasabing mahina sa klase si Sanji. Matalino ito, hindi lang talaga siya interesado sa pag-aaral. Napatunayan ni Sarah na matalino si Sanji dahil ito lagi ang highest sa English. Palibhas ay bata pa at maganda ang teacher nila dito.
kaya favorite subject ito ng loko. Palaging piniperfect ang kanyang mga quizzes at exams para lang magpakitang gilas at magpapansin sa kanilang teacher. Best friend, umiiyak ka ba? Ako? Umiiyak? Hindi Deny ng babae, sabay pa simpleng pinunasan ang namamasa niyang pisngi, dulot ng luha. Huwag mo nang i-deny. Nakita at narinig ko ang nangyari. Huwag ka mag-alala. Pagsasabihan ko si Cindy. Pati na din si Insa na sawayan yung GF niya kapag nagiging mean girl. Halika nga, iyakapin na lang kita para i-comfort. Dahil sa narinig, ay hindi na napigilan pa ni Sarah ang bugso ng kanyang emosyon at napayakap kay Sanji at umagos ang sariwang mga luha mula sa kanyang mga mata habang umiiyak sa balikat ng binata. Walang tunog ang kanyang pagtangis. Pinipilit niyang wag lumikha ng panaghoy dahil nakakahiya nga naman sa mga tao at maging sa kanyang best friend. Nainis siya. Ang unfair ng mundo. Bakit kasi si Cindy ang girlfriend ni Edward? At kung tutuusin, mas mabait pa siya nga dito. Pero sa ganda at yaman ni Cindy, ano ba naman ang panama niya dito? Walang-wala siya kumpara dito. Tumahan ka na, best friend. Eto, gamitin mo muna tong panyo ko at punong-puno ng uhog mo yung palikat ko. Pabirong alok ni Sanji na sinusubukang patawanin ng kanyang kaibigan at nagtagumpay naman siya. Kahit lumuluha at sabog ang uhog ng dalaga ay hindi niya mapigilang tumawa, lalo na nang kiniliti siya ng mahina ng kanyang best friend. Mabuti pa si Sanji na pinsan ni Edward. Napapansin siya. Bakit kasi hindi na lang siya dito magkagusto? Mas mabait naman ito kumpara kay Edward na halos invisible ang tingin sa kanya. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Sanji sa kanya dahil meron pa silang laro ng basketball. Nagpasalamat naman siya dito habang nakangiti. Gaya ng dati ay naiwan na naman siyang mag-isa, walang kasabay umuwi. Kahit ang kanyang ina ay ayaw siyang isabay. Wala siyang nagawa kung hindi ang maglakad mag-isa habang tinitingnan ang mga nagtatawanan niya mga schoolmate habang naglalakad ng masaya. Sa di kalayuan ay natunghayan niya sa Edward na sumakay ng kotse nito. Nagtataka siya kung bakit hindi nito kasabay ang demonyita niyang girlfriend na si Cindy. Nilisan ng dalaga ang campus at naglakad saka huminto sa isang commercial building at pumasok sa isang maliit na cafe. Nakaramdam kasi siya ng gutom matapos ang kanilang klase. Maganda ang vibes ng lugar. Bihira lang ang mga estudyanteng pumupunta dito kahit malapit sa school dahil mas pinipili nilang pumunta sa mall o kaya computer shops kaya komportable siya sa naturang cafe. Umupo siya malapit sa barista dahil tago ito mula sa labas matapos siyang umorder ng choco butternut at ang paborito niyang Oreo Frap. Mura lang ang mga to dahil may 20% discount para sa mga estudyante. Isa pa, wala siyang pakialam sa sangdamukal na calories ng mga to. Sinong may paki sa bilbil na isang hamak na commoner na gaya niya? Nagsimula siyang kumain at uminom mag-isa habang nanonood ng balita sa TV na nasa itaas ng counter. Posibleng magkaroon daw ng meteor shower bukas ng gabi kasabay ng mahinang ulan na may kulob at kidlat. Nagpatuloy lang siya sa pagmuya nang hindi sinasadyang mapatingin siya sa labas at nakita niya ang kanyang ina na naglalakad pa uwi at may kasama itong lalaki. Mas bata ito ng 10 taon kumpara sa kanyang ina. Nakayapo sa mapayat nitong braso ang ginang habang nagtatawanan ng dalawa na tila ba mga mapupusok na mga teenagers. Ito yung bagong janitor ng kanilang school. Hindi siya makapaniwala dahil kakabreak lang ng ex-boyfriend nito last month dahil muntika na siyang pagsamantalahan nito. Hindi ba nadala ang kanyang ina? Pati ang mismong anak niya ay mapapahamak at muntik-muntika ng maghahasa dahil sa kalandian nito. Napailing na lamang si Sarah. Inaasahan niya nang makikita niya ang janitor sa kanilang maliit na bahay pag uwi. Naalala niya, 4 na taon na ang nakaraan ay nagpakamatay ang kanyang ama dahil na-depress ito dulot sa panlalalaki ng kanyang ina. Hanggang ngayon ay hindi pa din ito nagsisisi at nagbabago. Papalit-palit pa din ang boyfriend imbes na mag-focus sa paghahanap ng trabahong may sapat na kita. Minsan kapag walang-wala na si Sarah ay nagpapabayad na lang siya sa pag-tutor kahit nahihiya siya para lang magkabaon dahil minsan
ay hindi na talaga siya nabibigyan ng kanyang ina at napapagalitan ba siya nito kapag nanghihingi. Kung ano-anong luho daw kasi ang mga binibili kahit para naman ito sa mga assignment at project niya. Susubo pa sana ng donut pero biglang may dalawang babaeng pumasok sa cafe at kaagad siyang sinugod. Ito ay walang iba kundi sino pa ba? Edi si Cindy at ang kanyang kanang kamay na si Megan. Bigla nitong dinampot ang kanyang frap na wala pa sa kalahati ang bawas at isinaboy sa kanyang muka. Napanganga si Sarah sa gulat dahil sa ginawa ni Cindy sa kanya. Nanlabo din ang kanyang paningin dahil nadumihan ang kanyang eyeglasses na daan-daan ang grado dulot ng bahid ng natapong inumin. Bakit mo ginawa yun? Anong kasalanan ko sa'yo? Wow, maangan ka pa. Alam ko naman na isa ka sa pumapantasya sa boyfriend ko. Pwes, para sabihin ko sa'yo, 0.00% ang pag-asa na magkagusto din siya sa'yo. Kaya pwede ba, tigilan mo ng pag-iilusyon. At huwag kang paharang-harang sa daanan namin. Iwasan mo kami, layuan mo kami. Dahil ang mga taong katulad mo ay basura at madumi. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Sarah nang dahil sa narinig. Gusto niya maging matapang at labanan ang nangaapi sa kanya. Pero gaya ng dati ay nangibabaw na naman ang kanyang emosyon at ang pag-iisip na wala siyang laban dahil mahirap, pangit at commoner lang siya. Hoy mga bata, pwede ba? Tigilan niyo siya at tumabas kayo dito sa store ko kung wala kayong balak bumili. At nanggugulo lang kayo eh. Narinig ni Sarah na sigaw ng bartender kina Cindy at Megan. Inirapan lang ito ni Cindy at idinuro si Sarah. Remember, I'll be watching you. At next time na lumapit ka pa sa amin ng boyfriend ko, hindi lang yan ang aabutin mo sa kamay ko. Mataray na banta sa kanya ng babae at lumakad na palabas upang lisanin ang lugar. Tinulungan naman siya ng mga crew na linisin ang kanyang sarili. Kumuha ang mga to ng tissue upang mapunasan siya. At ang nabasa niyang damit at salamin, nagmap din ang mga to ng sahig dahil nagkalat din sa sahig ang frap. Matapos nun ay nagpaalam na si Sarah at nagpasalamat sa mga staff ng cafe dahil sa pagtulong ng mga to sa kanya. Kilala din kasi siya ng mga to bilang kanilang regular customer kaya iba ang malasakit nila sa dalaga. After 15 minutes ay narating na din ni Sarah ang kanilang maliit na bahay. Gawa ito sa pinaghalong semento at plywood. Narinig niya maingay sa loob at nagtatawanan. Pagkabukas siya ng pinto ay tumambad sa kanya ang kanyang ina at ang kasama nitong janitor na nagiinuman. Mukhang kakasimula pa lang nila dahil halos wala pang bawas ang isang bote ng alak na binili ng mga to. Maging kanilang pulutan na chichirya ay hindi pa bukas. Aba, hoy Sarah, bakit madumi ang uniform mo? At basa yung buhok mo? Hindi mo ba alam na mahirap maglaban ng puti? Ikaw ang maglaban yan ha, hindi ko lalaban yan. Kaagad na bungad na singhal sa kanya ng sariling ina. Napayo ko naman ito dahil hindi alam sasabihin. Kapag nagsumbong kasi siya, ay siya pang aawayin nito. Tatanungin siya kung bakit hindi siya lumalaban sa mga bullies. Sasabihan siyang mahina at tatanga-tanga, gaya ng mga naunang eksena. Imbes na ipagtanggol siya ng kanyang sariling ina, ay tila ba wala tong pakialam sa kanya. Pasensya na ho, aksidente po kasi. Natapunan po ako ng inumin kanina habang pauwi. Hay nako, ang sabihin mo, hindi ka kasi nag-iingat kaya nadudumihan yung mga gamit mo. Sige na, magbihis ka na at matulog na maaga. Magiinom kami nitong si Kaloy, kaya ayaw namin ng istorbo. Mataray na sabi ni Osang ang kanyang ina, kaya sumunod naman si Sarah para wala ng gulo. Nagtungo siya sa kanyang munting silid na may maliit na kama at napapatungan ito ng mga karton na nagsisilbi niyang kutsyon na binalutan lang ng lumang dilaw na bedsheet. Malinis sa kanyang silid kahit simple lang. Dalawa lang ang punda niya para sa isang unan. Pero lingguhan niya itong labhan at palitan, maging ang bedsheet niya kaya mabango ang mga to. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin na bukas ang kanyang lumang backpack na nakasabit sa pako na nakadikit sa pader na gawa sa plywood. Kaagad niya itong tinungo at nakita niya ang nakabukas na pitaka. Nanlumo siya na makita na nakabukas na ito at walang laman. Saglit siyang natigilan at nag-isip hanggang sa may narealize siya.
kaagad siyang lumabas ng silid at kinumpronta ang ina. Nay, pinakalaman niyo po ba yung pera ko sa wallet ko? Ipon ko po yun. Ang renta ng gown. Ilang buwan ko pong tinipid ang sarili ko. Mabuo lang yun. Ano? Anong ipon? Pangrenta ng gown? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Sarah. Pwede ba? Wag mo na kaming guluhin dito. At malilintikan ka talaga sa akin. Nay naman, magsabi naman po kayo ng totoo. Saan niyo po ba nakuha yung pinambili niyo ng alak? Hindi ba Sabado pa ang sahod niyo? Aba, talagang pinagbibintangan mo pa akong bata ka? Una sa lahat, karapatan kong gastusin yung pera mo. Dahil kabayaran yon sa pag-aalaga, pagpapalaki, at pagpapaaral ko sa'yo. Kulang pa yon sa lahat-lahat ng sakripisyo ko para lang mabuhay ka. Tapos, akala mo kung sino kang magsalita sa akin? Pangalawa, yung gown-gown na yan ay walang kwenta. Arte lang yan. Pwede ka naman siguro magpumunta sa JS nyo. Grabe ka, Nay. Anong klase kang ina na natitiis ang sarili mong anak? Minsan lang ako makaranas ng JS prom sa buhay ko. Bakit daw pati yun ay pinagdadamot mo sa akin? Hindi ka pa ba masaya na nawala sa akin si tatay? Dahil sa kalandian mo? Hindi na nakontrol pa ni Sarah ang emosyon at sarili dahil sa inis sa kanyang ina, kaya nakapagsalita ito ng hindi dapat. Kaagad namang naningkit ang mga mata ni Osang sa galit sa anak dahil sa napahiya ito sa mga kapitbahay at kay Kaloy. Sinampal niya ng ubod ng lakas si Sarah kaya natumba ang dalaga sa sementadong sahig. Dahil sa nangyari ay nagpaalam na si Kaloy at iniwan ang mag-ina. Nawala na din sa mood uminom si Osang kaya itinapon niya ang alak at ibinato ang bote kay Sarah. Tumama ito sa kanyang ulo kaya alam niyang magbubukol ito. Nagtungo sa kanyang silid si Sarah at umiyak habang ang kanyang salbahing ina ay umalis para sundan si Kaloy. Inaalala ng dalaga kung saan siya kukuha ngayon ng pera para ipangbayad sa gown na rerentahan niya, gayong nakareserve na ito para sa kanya. Kinabukasan, nasa court ng school si Sarah. Nakaupo ito sa bleachers para magsulat ng assignment. Maaga siyang pumasok dahil ayaw niya makita ang mukha ng kanyang ina. Dito siya madalas tumambay dahil kakaunti lang ang mga estudyanteng tumatambay dito. Tangi mga babae at mga Becky lang na nanonood ng laro ng masasarap na Varsity Boys at nakakayamang aminin ay isa siya sa mga to. Ang pinagkaiba lang ay solo flight siya at hindi sumasama sa nagkukumpulan. Ang maganda lang dito, nakakagawa na siya ng assignment, nakakasilay pa siya sa kanyang pantasya na si Edward. Kung aalahanin naman niya ang banta sa kanya ng bruhildang si Cindy, hindi naman siguro siya mahalatang ini-stalk pa din ng BF nito dahil nasa bleachers lang siya at hindi ito nilalapitan. Yun ang akala niya. Napangiti siya nang matapos na niya sa wakas ang kanya nag-iisang assignment para sa araw na ito. Napaaray siya matapos tumama sa noon niya ang bola. Medyo masakit dahil nandito pa naman ang bukol niya mula sa pambabato ng bote ng kanyang ina kagabi. Nahulog din ang kanyang salamin sa mata dahil sa lakas ng impact, pero napansin niya na may tumatakbo papunta sa kanyang kinauupuan. Halos tumigil ang mundo niya na makita kung sino ito. Si Edward. Suot nito ang kanyang puting rubber shoes na may design na check at ang kanyang asul na jersey na may nakalagay na number 11. Sorry. You're Shaira. Tama ba ako? Paghingi ng tawad sa kanya ng poging binata. Parang lumilipad sa langit ang pakiramdam ni Sarah. Gusto niyang sumigaw kahit na mali ang sinabing pangalan ni Edward. Gusto niya na lang tuloy ipabago ang pangalan niya sa PSA from Sarah to Shaira. Sarah. Sarah ang pangalan ko. Okay lang, hindi naman masakit. Pagkukunwari nito, kahit namumula ang kanyang bukol, pinulot na Edward ang kanyang salamin, maging ang bola. Iniabot sa kanyang eyeglasses. Shit! Gustong sumigaw ng ate mo sa matinding kilig, pero pinigil niya ang sarili. Sorry, Sarah pala. Gusto ko nga pala mag-sorry din sa ginawa sa'yo ni Cindy kahapon. I know na mali ang ginawa niya, pero hindi ko man lang siya napagsabihan. Ayoko kasi na mag-away kami in public. Mahal na mahal kong girlfriend kong yun, kahit hindi ko siya kayang pagsabihan ng basta-basta at baka ma-offend siya.
But I know her. I believe na magiging mabait siya sa'yo kapag nakilala ka niya. Mabuti siyang kaibigan. Sweet siya sa kanyang mga kaklose at napatunayan ko yun kina Megan at sa pinsan kong si Sanji. Dahil mabait siya sa mga to. Naiintindihan ko. Hindi kita masisisi dahil GF mo siya at mahal mo siya. Sa tingin ko, wala nang pag-asa na magustuhan niya ako. Tingnan mo naman, ikaw, si Megan at Sanji ay mga A-list, samantalang ako, I'm nobody. Ha? Do you really believe that? Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako mamayang uwian. Bibili ako ng gown na susuotin niya. Hanggang ngayon kasi, undecided pa siya kung ano ba talagang susuotin niya sa JS natin. Nahihirapan siyang pumili. Kaya ikaw ang pipili para sa kanya. Kapag nagustuhan niya at nalaman na ikaw ang pumili nun, nako, panigurado, matutuwa siya sa'yo at magugustuhan ka na din niya. Ha? Bakit ako? Paano kung hindi niya magustuhan? I trust you, Sarah. Hindi ba sa'yo din nagpapagawa ng assignment at projects yung mga schoolmate at classmate natin? Proof lang yun na magaling ka sa maraming bagay. Kulang ka lang talaga ng tiwala sa sarili mo. Nakangiting sabi sa kanya ng binata, kaya na mula sa kilig si Sarah. Sa unang pagkakataon ay napansin din siya ng kanyang crush at nagpapatulong pa ito sa kanya na pumili ng gown na susuotin ng GF nito. Hindi siya makapaniwala. Tatanggi pa ba siya? Siyempre, pumayag na siya sa pakiusap na Edward. Basta ang usapan, sekreto lang at surprise. Kinagabihan ay nagtungo sila sa mall matapos ng kanilang klase at pumasok sa isang mamahaling butik. Namangha naman si Sarah dahil ubod ng ganda ang lahat ng mga nakadisplay na gown. Lahat ay maganda at nagustuhan niya, pero isa lang ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ito ay ang Scarlet Mermaid gown na gawa sa satin ng tela. Gustong gusto niya ito, kaya kaagad niya itong itinuro kay Edward na akala mo ay batang nagpapabili sa nanay ng laruan. Napangiti naman si Edward na makita ang gown. Na-imagine niya na si Cindy na suot-suot ito habang nakayakap ito sa kanyang braso. Kaagad na kinuha ng staff ng store ang gown. Sa ulado niya ang size ng bewang ni Cindy, kaya sigurado siyang saktong-sakto ito sa katawan ng kanyang GF at magugustuhan niya ito. Matapos nilang bumili ng gown, ay niyaya ni Edward si Sarah na kumain sa isang restaurant. Halos dream come true na ang mga nangyayari ngayon kay Sarah. Imagine, yayayain ka ng crush mo kumain sa labas. Saglit niyang nakalimutan ang problema ng realidad, kung paano siya tratuin ng kanyang ina at kung paano siya magkaroon ng pera pang renta sa nakareserve niyang gown. Nakadown na kasi siya at bukas niya ibibigay ang full payment para maklaim niya na ang gown. Hindi siya mangungutang kay Edward at sobrang nakakahiya kahit sabihing mabait ito. Napansin niya na habang nasa kainan sila ay pinagtitinginan sila ng mga tao. Sino ba namang hindi mga palingon artistahin ng lalaking kasama niya. Medyo na-trigger tuloy ang kanyang social anxiety, but she can still manage. Worth it naman dahil kasama niya si Edward. Ipinaliwanag sa kanya ni Edward na pupunta sila sa rest house ni na Cindy. Walang ibang pumupunta doon kundi sila magpartner lang. Nabanggit kasi sa kanya ni Cindy na tatambay muna siya doon kasama si Megan ngayong gabi. Ang pagkakaalam naman nito ay may practice nga sila ng basketball, kaya wala itong kaalam-alam na pupunta sila doon para i-surprise siya. Wala pang 15 minuto ay narating na nila ang naturang rest house ni na Cindy. Isa lang itong minimalist na bungalow na may malawak na garden at sa likod nito ay may bangin. Salamat talaga sa tulong mo, Sarah, ha? Sigurado akong matutuwa si Cindy. Nakangiting sabi sa kanya ni Edward at ngumiti naman pabalik si Sarah. Dinampot na nito ang box kung saan nakalagay ang mermaid gown ni Cindy. Bumaba ito ng kotse at pumasok sa loob ng bungalow. Pero nagtaka si Sarah dahil tila may kung anong kaguluhan sa loob. Dahil bukas ang pinto ng kotse ay naririnig niya ang mga sigawan. Mga hayop, mga cheaters, mga traidor. Narinig niyang malakas na sigaw ni Edward at nagulat siya na makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Halos nabingi si Sarah sa lakas ng putok at napatakip siya ng tenga. Nagtaka siya sa kung ano nangyayari sa loob. Bakit nagagalit sa Edward
at bakit may pumutok na baril. Napansin niyang may lumabas mula sa loob ng rest house at nalaki ang kanyang mga mata na makita kung sino ito. Si Sarah at ang pinsan ni Edward na si Sanji. Yumuko siya ng unti mula sa loob ng kotse para magtago habang pinapanood ng dalawa na tarantang nag-uusap. Sanji, bakit mo siya binaril? Nahuli niya tayo eh. Alam niya ng kabit mo ko at niloloko natin siya. Kaya bakit pa natin patatagalin ang buhay niya? Isa pa, mabuti lang sa kanya yan. Para mawala na ako ng kahati sa legacy ni Lolo. Sagot ni Sanji sa tanong ni Cindy. Kaya nagulantang si Sarah sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ang mabait niyang best friend na si Sanji ay nagawang bumaril ng tao at mismong pinsan pa niya para lang mapagtakpan ang kasalanan nila ni Cindy at nang masolo niya ang pamana ng kanilang lolo. Kung ganun, balat kayo lang ang pagiging mabait ni Sanji. Pero bakit ito mabait sa kanya? Ano ang dahilan? Paano na ngayon yan? Baka makulong tayo dahil sa ginawa mo. Tarantang tanong ni Cindy sa kalaguyo na may hawak na baril na siyang ginamit niya sa pagpatay sa pinsan nito. Hindi nila ininda ang liwanag ng kulog at sigaw ng kidlat sa kalangitan. Abala sila sa kung paano nila masusolusyonan ang krimen na nagawa. Itatapon natin ang katawan niya sa bangin. Total, wala nang pumupunta sa ilalim. Isa pa, wala din pumupunta dito sa rest house niyo kundi ikaw lang. Kaya imposible na may makakita ng bangkay niya sa ibaba. Paliwanag ni Sanji sa dalaga. Napaluha naman si Sarah sa mga natutuklasan. Siya ang witness. Paano siya magsusumbong sa pulis? Mayayaman ang pamilya ni na Sanji at Cindy. Baka mabaliktad pa siya. Isa pa sa nagpapaluha sa kanya ay ang katotohanang patay na ang kaisa-isang lalaking minahal niya. Bumalik ang mga taksil sa loob ng rest house at muling lumabas na pinagtutulungang buhatin awalang buhay na sa Edward papunta sa likod ng bahay kung nasaan ang bangin. Kinuha naman ni Sarah ang pagkakataong yon para lumabas ng kotse at magtago sa halamanan para hindi siya makita ng dalawa. Matapos ihulog ng dalawa ang bangkay ng binata sa bangin, ay napagpasyahan nilang lisanin ang lugar sakay ng kotse ni Edward. Hindi batid ni Sarah kung saan pupunta ang mga to, pero sigurado siyang gagawa sila ng paraan para matakasan ang ginawang krimen. Baka itatapon o iiwan na lang nila kung saan ang kotse para iligaw ang mga kapulisan. Nang matiyak niyang nakaalis at malayo na ang dalawa, ay kaagad niyang tinungo ang bangin. Naririnig niya ang malalakas na pagkidlat at kasabay nito ang malakas na buhos ng ulan dulot ng tumatangis na kalangitan na tila nakikisimpat siya sa karumal-dumal na sinapit ng pobreng binata sa ibaba ng bangin. Dahil sa matinding habag ay ginawa ni Sarah ang lahat ng kanyang makakaya para makababa ng bangin kahit na matarik ito, at dahil basa na ng tubig ulan ang kanyang salamin sa mata ay hindi niya na nakitang mabuti pa ang kanyang natatapakan, kaya siya nagkamali ng tapak at dumausdos ang kanyang katawan papunta sa ibaba. Masakit ang buong katawan ni Sarah dahil sa pagbagsak, pero may malay pa din siya. Kaagad niyang nakapa sa tabi niya ang bangkay ni Edward. Kasabay nito ay natamaan ng kidlat ang isang meteor mula sa meteor shower at bumulusok ito papunta sa kinaroroonan nila, kaya kitang-kita niya ang isang meteorite na tumama papunta sa kanila at dumilim na ang kanyang paningin dahil nawalan siya ng malay. Iminulat ni Sarah ang kanyang mga mata matapos maramdaman ng isang malamig at malagkit na bagay na dumadampi sa kanyang pisngi, at napatili siya nang makita si Edward na siyang dumidila sa kanyang balat. Edward, buhay ka? Hindi niya makapaniwalang tanong sa lalaki. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay may kung anong huni ang lumalabas sa bibig nito. Hindi mula sa tao, kundi tila balikha ng isang mabangis na hayop o halimaw. Sa kanya din napansin ang maputla nitong balat at ang 3 butas sa damit nito, dulot ng mga bala sa pagbaril dito ni Sanji. Paano nangyaring buhay ka pa? Binaril ka ni Sanji
At inihulog ka nila dito sa ilalim ng bangin. Imposible makakaligtas ka sa mga ginawa nila sa'yo. Umiiling na sabi ni Sarah, pero hindi pa din nagsasalita ang maputlang binata. Sa halip ay umuungol pa din ito na para bang hayop. Kahit na natatakot, ay nalapitan at hinawakan niya ang lalaki dulot ng kuryosidad. Malamig ang balat nito na indikasyon na patay na nga ito. Pero bakit siya nakakagalaw gaya ng isang buhay? Bakit nakakagalaw ang bangkay ni Edward? Inisip ni Sarah ang mga nangyari at doon niya napagtanto na posibleng nabuhay si Edward dulot ng meteorite na natamaan ng kidlat at sumabog sa kanila. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag yun ng science o ng magic, pero kailangan niya mailayo sa Edward sa lugar na yon bago bumalik ang mga demonyong sina Sanji at Cindy. Hindi nila pwedeng malaman na buhay pa pala si Edward o patay na nabuhay o ano pa mang nilalang siya ngayon. Kailangan niyang iligtas ang lalaking mahal niya mula sa mga taong yun. Nakatingin lang sa kanya ang nilalang habang nakanganga at tulo ang laway. Medyo nandiri siya pero nangibabaw ang nararamdaman at awa niya dito. Kaya hinawakan niya ang kamay nito upang hilain palayo sa lugar na yon. Hindi niya na naramdaman ang kung anumang pinsala mula sa pagkakahulog niya sa bangin at sa pagsabog sa kanila ng meteorite. Wala siyang idea kung bakit, pero pakiramdam niya ay may kakaiba siyang lakas at sigla. Umaga na nang magising siya mula sa pagkakahulog sa bangin at pagtama ng meteorite sa kanila. Kaya kahit patago niya nang isinama sa paglalakad si Edward, ay pinagtitinginan pa din sila ng mga tao dahil sa mga weird na kilos ng binata. Kinuha niya ang kanyang gray na hoodie mula sa kanyang backpack. Nakasuot ito sa kanyang mga balikat kahit na noong nahulog siya, kaya dala-dala niya pa din ang naturang bag. Ipinasuot niya ang jacket kay Edward at ang hoodie nito para naman hindi na sila pagtinginan ng mga tao dahil sa maputlang kulay na Edward. Nang makarating na sila sa kanilang bahay, ay kaagad niyang pinapasok si Edward para huwag nang mapansin pa ng kanilang mga marites na kapitbahay. Napansin niyang nagkalat ang kanyang gamit sa labas ng bahay. Malamang pinagtatapon ito ng demonyita niyang ina dahil sa hindi siya nakauwi kagabi, kaya pinapalayas na siya nito. Pumasok sa kantin ng school si Osang, kaya solo nila ang bahay ni Edward. Dinala niya sa silid ang binata at pinaupo. Nakatunganga pa din ito sa kanya at umuungol. Umupo siya sa tapat nito at tinitigang maigi. Sa kabila ng lahat, kahit isang zombie na ito ngayon, napakapogi niya pa din sa paningin ni Sarah. Hindi din siya makapaniwala, nakaharap niya ito sa iisang silid. Ang lalaking pantasya ng lahat ng mga babae sa kanilang school, lalong-lalo na siya. Kaso, sa isang weird na kondisyon nga lang. Isa itong gumagalaw na bangkay. Tinungo niya ang salamin para tingnan ng sarili kung nagkaroon ba siya ng sugat dahil sa aksidente. Pero, napatili siya. Diyos ko Lord, totoo ba to? Ako ba talaga nakikita ko sa salamin? Ang ganda-ganda ko na. Pero, paano nangyari yun? Bulalas at tanong sa sarili ni Sarah matapos tumambad sa kanyang isang magandang babae. Mukha niya pa din naman pero para ba naka-filter? Pumuti siya at nag-glow, pumayat at naging sexy. Naging bagsak ang maitim niyang buhok at pumula ang kanyang mga labi na kahit hindi naman siya naka-lipstick. Napansin niya ding wala na ang kanyang salamin. Hindi niya ito nahalata kanina sa bangin. Siguro nahulog doon ang kanyang eyeglasses. Malinaw ang kanyang mga mata ngayon. Napangiti siya dahil bukod sa maganda na siya ay kasama niya pa ang kanyang crush na mula sa kilig si Sarah. Kahit parang dilulo siya sa part na kasama nga niya sa Edward, kaso isa naman itong zombie. Hindi niya pa din mapigilang kiligin. Maya-maya ay napansin niyang umingay si Edward. Nagwawala ito sa silid. Sinugod siya nito dahil bigla na lang itong naging mabangis. Pero huminto ito at tila pinipigilan ng sarili. Tila ba nakilala siya nito kaya ayaw siyang saktan nito. Nako, alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Nagugutom ka na. Teka, ano bang kinakain ng zombie? Ay oo nga pala, karne ng tao. Lalo na ang utak ng tao. Yan ang mga napanood ko sa mga palabas eh. Pero kaninong utak naman ang ipapakain ko?
Alangan naman sa akin. Ayoko pang mamatay, no? At gusto ko pang umatin ng JS na ikaw ang kasama. Sabi nito sa zombie. Lumabas saglit ng bahay si Sarah at nagnakaw na isang panabong na manok ng kanilang sabongerong kapitbahay at ibinigay ito kay Edward. Kagad itong nilapa ng hayok na halimaw. Sige, pagtiyagaan mo muna yan, Edward. Mamaya, makakain ka din ng paborito mo. Hoy, Sarah. Nandyan ka na ba? Bakit hindi ka umuwi kagabi? At hindi ka din pumasok sa school? Walang iya ka talagang ba... Sarah? Ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla kang gumanda? Oo, tama ang nakikita mo, Nay. Maganda na ako ngayon. At bukod doon, kasama ko pang lalaking mahal ko. Mataray na pagputol ng dalaga sa ina. Napakunot noon naman ang ginang sa itinura ng kanyang anak. Ano ba sinasabi mo dyan? Nakachungki ka ba? Hindi, Nay. Pero bago ka mawala sa mundong to, gusto ko nang sabihin sa'yo na kinamumuhian kita. At kahit kailan, hindi kita ituturing na ina. Kasalanan mo kung bakit nawala sa itay. Nang dahil sa kalandian mo, kaya namatay siya. Aba, walang hiya kang bata ka. Mas walang hiya ka. Edward, kumain ka na. Nakahanda na ang iyong dinner. Tawag ni Sarah kay Edward at lumabas naman ang gutom na zombie mula sa munting silid ni Sarah at sinugod si Osang saka ito nilapa. Pinanood ni Sarah kung paano lapain ng zombie ang kanyang ina. Nanghingi ito ng tulong sa kanya pero ngumiti lang ito at nagpatuloy sa panonood sa pagpatay sa kanya ng zombie. Kung itinuring lang siyang anak nito, kung nagpakaina lang sana ito sa kanya at hindi niloko ang kanyang itay, hindi sana mangyayari to. Hindi sana lalamunin ng galit at paghihiganti si Sarah. Sige lang, Edward. Magpakabusog ka. Dahil bukas, meron ka pang mga kakainin sa JS Prom. Nakangiting wika ni Sarah sa zombie habang nakatingin sa butas na tiyan ng walang buhay niyang ina dahil halos maubos na ng zombie ang bituka nito. Matapos kainin ni Edward ang kanyang ina, napansin nitong nabawasan ang pamumutla ng zombie at nagagawa na nitong banggitin ang kanyang pangalan. Pangalan niya lang pero hindi pa talaga ito nakakapagsalita ng ibang words. Naisip ni Sarah na sa tuwing makakain ito ng tao ay unti-unti itong bumabalik sa pagiging buhay. Kinabukasan, alas 7 ng gabi, simula na ng prom night na pinakahihintay ng lahat ng mga junior at senior students sa school ni na Sarah. Bumaba si na Sarah at Edward ng kotse. Nagbook kasi ng Grab si Sarah bilang magiging sasakyan nila papunta sa restaurant kung saan gaganapin ang kanilang prom. Suot ni Sarah ang scarlet mermaid gown na binili ni Edward para sana kay Cindy. Palihim kasi siyang bumalik sa rest house ni na Cindy para kunin ang box na may lamang gown na siyang sanang sorpresa ni Edward dito. Pero sa halip, ang binata pala ang nasorpresa dahil sa naabutan niyang eksena ng kanyang girlfriend at ng pinsan nito. Si Edward naman ay suot ang gray na suit and tie. Binili ito ni Sarah gamit ang pera na nasa wallet ng kanyang ina. Entrance pa lang ay napapansin na ni Sarah na pinagtitinginan sila ng kanilang mga schoolmate at classmates. Tila hindi makapaniwala ang mga to na siya ay biglang gumanda at kasama pa niya si Edward na pinaka-famous sa kanilang campus. Tila isang imposibleng eksena pero talaga nangyayari. Teka, si Sarah ba yan? Sinong Sarah? Yung classmate nating nerd na laging nasa likuran pero ang tataas pa din ng grades. Ay, oo nga no. Kamukha nga niya. Upgraded version nga lang. At saka, kasama pa niya ang crush ko sa Edward. Paano nangyari yon? Siguradong sabunot ang abot ng Sarah na yan kay Cindy. Naririnig ni Sarah na usapan ng kanyang mga classmates kahit malakas ang tugtog mula sa speaker. Para bang meron siyang super hearing at kaya niyang marinig ang lahat. Siguro, kasama ito sa side effect ng meteorite bukod sa biglang ganda niya. Hinayaan niya lang mga to na pag-usapan sila. Ang mahalaga ay nangyayari na ang kanyang mga pantasya. Kahit medyo weird, nagsimula na ang program at lahat ay namangha sa kanila. Pare-pareho lang ang kanilang mga naging reaksyon.
Lahat sila ay hindi makapaniwala na ang isang commoner gaya ni Sarah ay maganda at sexy na ngayon at kasama ang campus heartthrob na si Edward. Isang bagay na sa pantasya lang mangyayari. May mga natuwa at may mga naiinggit pero wala silang magagawa dahil ang gabi na ito ay para kay Sarah. Nakita niya ang kanyang best friend na si Sanji kasama syempre si Cindy. Gulat na gulat ang facial expression ng mga to matapos makita ang kanyang beauty transformation. Pero nabitawan ni Cindy ang kanyang purse na makita ng buhay si Edward. Maging si Sanji ay nalaglagan pa nga sa gulat. Ginamit ni Sarah ang kanyang super hearing para marinig ang mga bulungan ng dalawa sa gitna ng ingay ng paligid. Paanong nangyari nga? Buhay pa sa Edward. Hindi ko din alam. Pero siguro may kinalaman niyan si Sarah. Baka may kung anong kamalignuhan siyang ginawa kaya nabuhay sa Edward. Hindi pwede to. Kailan natin gumawa ng paraan? Baka magsumbong sila sa pulis. Ano nang gagawin natin? Dala ko yung baril na may silencer sa kotse. Ako nang bahalang dumispatcha sa mga yan. Kung ganon, hihingi ako ng tulong kay Megan para sa plano natin. Narinig lahat ni Sarah ang madilim na plano ng dalawa at hindi siya papayag na sa pangalawang pagkakataon ay makatakas ang mga to. Maya-maya ay nag-announce na ng prom king and queen at syempre si Sarah at Edward ang nanalo. Hindi niya alam kung sino ang mga bumoto sa kanya o baka naman pakananin na Cindy at Sanji para isagawa ang kanilang plano na pagpatay sa kanilang dalawa. Umakyat sa stage ang dalawa at kinoronahan. May mga ilang nakapansin sa pagiging weird ng kilos ni Edward at hindi ito nagsasalita pero hindi na nila inintindi pa. Importante sa kanila ay ma-enjoy ang gabi. Hindi makapaniwala si Sarah na nangyayari ang lahat ng mga to habang nakatingin siya sa madla. Sa unang pagkakataon ay sa wakas napansin din siya ng mga tao. Hinahangaan, pinapalakpakan, kinaiinggitan ng mga kababaihan. Bagay na kahit kailan ay hindi niya aakalaing mararanasan niya dahil sa kanyang sitwasyon. Pinag-aagawan si Sarah na maisayaw ng mga kabataang lalaki. Si Cindy naman ay nanggagalaiti sa isang tabi. Mabuti na lang at niyaya siyang sumayaw ni Sanji kaya nabawasan ng kanyang inis. At finally, ang last dance. Kahit hindi nakakapagsalita ay inilahad ni Edward ang kanyang kamay kay Sarah para iyain itong sumayaw. Inabot naman ito ng dalaga at sumayaw sila sa mabagal at romantic na tugtog kasabay ng iba pang mga kabataan. Matapos ang programa ay nag-uwian na mga estudyante. Si Sarah naman ay sinadyang maglakad kasama ang crush niyang zombie sa madilim at hindi mataong lugar. Layo-layo ang mga streetlight at tanging liwanag ng buwan lamang ang nagbibigay liwanag sa kanilang dalawa nang biglang may pumarang kotse sa tabi nila at bumaba sina Sanji, Cindy at ang kaibigan/alalay nitong si Megan. Tigil! Bakit buhay ka pa, Edward? Hindi ba't pinatay na kita? Tanong ni Sanji. Subalit, hindi sumagot si Edward. Nakatayo at nakatingin lang ito kay Sanji. Si Sarah na lang ang nagsalita. Akala ko, mabait ka, Sanji. Hindi ko alam na mas demonyo ka pa pala kay Cindy. Naging mabait ako sa'yo dahil gusto ko. Dahil naaawa ko sa'yo. Dahil kamukha mo ang kapatid kong nagpakamatay dahil sa depression. Dahil biktima din siya ng bullying. Totoong naging mabait ako sa'yo. Pero ngayon mapahama kami ng dahil sa'yo. I'm so sorry, Sarah. Pero kailangan kong gawin to. Kailangan kitang patayin. Sabi ni Sanji at kaagad na itinutok kay Sarah ang baril. Saka ipinutok pero biglang humarang sa Edward kaya siya ang natamaan. Nangilabot ang tatlo dahil hindi man lang naapektuhan si Edward. Nakatayo pa din ito at bumangis ang kanyang muka. Hindi siya namamatay. Para siyang isang halimaw. Tama ka, Cindy. Isa nga siyang halimaw. Pero walang makakatalo sa pagiging ugaling halimaw nyo. Edward, oras na ng dinner. Kainin mo na sila. Tumakbo si Edward papunta sa tatlo. Pinagbabaril naman siya ni Sanji.
Pero naubos lang ang bala niya ay hindi pa din namamatay sa Edward. Nilapa siya nito ng buhay at walang nagawa si Sanji dahil napakalakas ng zombie. Hindi siya tinigilan nito hanggang sa tuluyan na siya nawala ng buhay. Nasindak ang magkakaibigang Cindy at Megan dahil sa nasaksihan at tinangkang tumakbo para tumakas, pero hinila sila ni Sarah at inihagis kay Edward. Hindi lang beauty upgrade at super hearing, pati super strength ay nakuha ni Sarah mula sa sumabog na meteorite sa kanila ni Edward. Magaan lang sina Cindy at Megan para sa kanya. Wag babe, maawa ka. Hindi mo na ba ako mahal? Umiiyak na pagmamakaawa ni Cindy sa zombie. Duguan ang bibig dahil sa pagkain kay Sanji at Megan. Huminahon ang nilalang matapos makita ang umiiyak na si Cindy. Napangiti naman ang babae matapos mapansing para bang naaawa sa kanya si Edward. Effective ang kanyang pagpapaawa kaya ipinagpatuloy pa niya. Babe, wag mo akong sasaktan ha. Mahal na mahal ka. Napahinto sa pagsasalita si Cindy matapos dukutin ni Edward ang kanyang puso at kinain ito habang nakatingin sa dilat na mga mata ng babae. Bumagsak sa kalsada ang katawan ni Cindy. Nagkamali siya ng akala. Hindi niya nauto ang zombie. Magaling Edward. Halika na. Alam kong busog ka na. Tama ka. Busog na nga ako. At lalo akong lumakas. Teka, nakakapagsalita ka na? Nagulat at natigilan si Sarah nang marinig na magsalita si Edward. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Oo, Sarah. Lalo ako naging buhay sa tuwing nakakain ako ng tao. Ngayon naman, ay nagawa ko ng tuluyang makapagsalita dahil sa dami ng nakain ko. Pasensya ka na. Kung ginamit kita para patayin si nanay at sina Cindy. Napakasama ako. Wala kang kasalanan. Deserve nilang mamatay dahil napakasama nila. Hindi ako galit sa'yo. Sa katunayan, nagpapasalamat pa ako dahil sa ginawa mong pagtulong sa akin sa bangin at sa paghihiganti sa taksil kong girlfriend at pinsan. Sarah, gusto kitang makasama habang buhay. Sa tingin ko, ikaw ang tamang babae para sa akin. Halos himatayin sa kilig si Sarah. Sa wakas, nagustuhan na siya ng lalaking matagal na niyang pangarap. Handa ako makasama ka habang buhay, Edward. Ang mabuti pa, magpakalayo-layo na tayo sa lugar na to. Sigurado ko nga hanapin tayo ng mga pulis dahil sa ginawa natin kay nanay at kina Cindy. Nilisan ng dalawa ang lugar, sakay ng kotse ni Sanji, at magkahawak kamay sila na puno ng ligaya at pagmamahal para sa isa't isa. Wala na silang pakialam pa sa kung ano pa ang mga susunod na mangyayari o kung saan man sila dalahin ng kapalaran at kanilang pagmamahalan. Ang mahalaga ay masaya silang magkasama. Kinabukasan ay nabalot ng sindak ang kanilang iniwang lugar dahil sina Cindy, Sanji, Megan at Osang ay muling nabuhay at sinusugod at kinakain ang mga tao.